nagkamali. Yan po ay part 2. Doon po sa nakapag-attend last Friday worship service, ito po yung continuation. Dahil meron pa pong nais iparating ang ating Panginoon sa bawat isa. Amen. Ang lahat ng may faith magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. Without a doubt, lahat tayo may faith kay Lord. Amen. So ibibigay ko na po kay Pastor Christopher Aguilar. Palakpakan po natin ng malakas ang ating nag-iisang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Akala ko hindi ako nandito. Pero hindi po nagkaroon ng doubt. Ang ating kapatid, sabi niya, ituloy mo na lang. Amen. We have limited time. No? Pwede nga lang sana 5 hours. Bawat gawain. Why not? Imagine, once na pupunta tayo sa langit, wala tayong gagawin doon, hindi magpuri sa Panginoon. Kaya kung nagsasawa ka nandito, palagay ko, hindi ka fit sa langit, di ba? But if you are excited to hear the Word of God, if you're excited to see the glory of our Lord God, every time na pupunta tayo sa church, nandun po yung excitement, nandun yung pag-ibig natin kay Lord. Amen. You know, whenever nakikita ko po kayo na nasa likod, habang kami nasa likod, malaking improvement ng church with regards sa praise and worship. Ano po? Before, medyo mainhin. But now, we're worshiping the Lord with gladness, with boldness. Amen. Dahil yan po ay nakakalugod kay Lord. This is not a cemetery or this is not a library. I'm always saying that. This is a worship hall. Amen. If you will read the book of Revelation, if you're not aware of it, all the angels, whenever they praise and worship God, they shout with a loud voice. Amen. Yung majestic presence ng ating Panginoon, sila po'y napapasigaw. Amen. And what more, when time will come, brothers and sisters, nakukunin na po tayo ng ating Panginoon. Amen. And do not allow the devil, again, I'm telling you, last Friday, pag minsan, if you are not receptive sa Word of God, pag hindi ka nagsasabing yay or amen, brothers and sisters, Satan ay nagiging masaya sa iyo. Why? Because you are not agreeing the Word of God. But once you agreed, and once you say amen, Satan will flee from you. Try it, mga magawal kapatid. Try it. Amen. Try it. Amen. Praise the Lord, Jesus. Again, this is our part 2 ng doubt. But again, I will use our text last Friday, if you will. I request the congregation to please stand. Amen. Wala pa tayong habuling oras ngayon. Walang duty. Bukas pa ang duty. Praise God. Let's open our Bible in the book of Mark, chapter number 11, verse number 23. It's the same. Para lang tayong natulog ng 2 gabi, paggising yan na naman ang message. Amen. Sino pong nag-doubt dito na iba yung message? Amen. Dahil iwan po kami ng aking mga kapatid. Ano po? Sila ay magsama-sama doon, buong pamilya. Of course, hindi po namin maiwan ang church. So, kami lang pong maiwan ang aking sambahayan. At sila po ay, of course, huwag kayong mag-send ng picture, ha? Nakakamiss na po. Amen. In the book of Mark, chapter number 11, nasabi po natin, Panginoon, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang magsabi sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay hindi mag-aalinlangan sa kanyang puso, kundi manampalataya na mangyayari ang sinasabi niya, ay kakamtin niya yun. Amen. Fresh na naman, ano? Kababasa lang natin 2 days back, but again, still, the Word of God is quick and powerful. Mabisa. Amen. Mabisa kahapon. Mabisa ngayon. At mabisa ito magpakailanman. Amen. Let's worship the Lord Jesus. Praise God, Lord Jesus. Come on, church. Let's worship the Lord in spirit and in truth, Lord Jesus. Jesus, Lord God, Jesus. Dakila ka, Panginoon, Lord. We worship you, Lord. We worship you. We glorify your name, Lord God, Jesus. Maraming salamat po. Muli
kami po ay nagsama-sama, nagkakatipon-tipon, nagkakaisa, Panginoon Lord. Ikaw ang aming dakilang guro. Tapat ang nagsabi, 2-3 nagkatipon-tipon sa iyong dakilang pangalan, nandito ka sa aming kalagitnaan. And we claim, Panginoon Lord God Jesus, that you will anoint us, O Lord God Jesus. Not only the hearer of the words, O Lord God, but even yung lingkod, Panginoon Lord. Gamitin mo po, O Panginoon Lord God Jesus, for your glory. Lord God Jesus, again, Lord, pag-uusapan po namin ang doubt. In which, Lord God Jesus, ito po ang word na ayaw mo na ma-implant sa puso ng bawat nananampalataya sa inyo, Panginoon Lord God Jesus. It's like a cancer, O Lord God Jesus, na pwede po ito, Panginoon Lord, kumalat. At ito po, Panginoon Lord, na magiging sanhi ng aming panghihina, pagkakamatay ng aming espiritu. And we will not allow doubt, Panginoon Lord God Jesus, for the second time in this church, na maghari at manguna sa aming kalagitnaan. We worship you, Lord God. We give you thanks. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Makakapo na po tayo. Amen. Last Friday, mga magulang kapatid, we had a wonderful discussion about faith. Amen. And doubt, of course. Nandun po, nakita natin yung isang lalaki na may anak, yung isang ama na nagkaroon po ng spiritual problem, yung kanya pong anak. And speaking about doubt, mga magulang kapatid, how many times I impart ang word na doubt during the Friday worship, in which yan po ay naging malaking hadlang upang ang ama po ng batang ito ay mawalan siya ng pag-asa. Amen. We found out, mga magulang kapatid, na ito pong anak niya nagkaroon po ng spiritual na bondage, in which ang kanyang ama, he was trying to heal his son. Imagine, nagkakaroon po siya ng seizure, nagkakaroon siya ng spirito ng convulsion, spirito ng seizure, since birth, should I say. And then they were trying to kill this kid, by throwing it, sa tubig at maging sa apoy. Amen. Nandun sa helpless situation, hopeless situation, na wala nang saysay yung buhay ng bata. That's why they are ready, to give up. Amen. And again, when they heard the Word of God, when they heard Jesus Christ na pumunta po doon sa kanilang lugar, ang kanyang ama, hindi po siya nagkaroon ng doubt. Amen. Initially. But he was in doubt, by the way, dahil po, nung kinausap niya ang Panginoon, kung may magagawa ka sa aking anak. Imagine, he used the word if. Amen. There's no if sa ating Diyos. Amen. Wala pong if sa ating Diyos. He was the creator of the heavens and the earth. Siya po ang gumawa ng langit at lupa. Siya noon, siya ngayon, siya ang magpakailanman. Alam niya ang bawat nilalaman ng ating mga puso. Alam niya kung ilan yung maputi mong buhok. Alam niya yung number ng ating mga buhok, mga magulang kapatid. Kaya wag po nating sabihin sa ating Diyos na makapangyarihan if may magagawa ka. Amen. Of course, may magagawa ang Diyos. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang power ng Diyos ay hindi nagbabago. Amen. I just want to, again, to remind, mga magulang kapatid, hindi po nagbabago ang kapangyarihan ng Diyos. Fix po yan for everyone. But the problem is, tayo po ang nagkakaroon ng problema because of our doubt. Amen. And then we saw yung doubt ng father nito, mga magulang kapatid, nag-transform ito ng isang faith. Amen. He acknowledged, and to be honest, brothers and sisters, ang susi ng naging pure ng kanya pong anak ay yung kanyang faith at yung kanyang honesty. Amen. Nung sinabi niya, Lord, I believe. And then all of a sudden, nag-shift siya, Lord, sabi niya, punuin mo yung aking kakulangan sa pananampalataya. Amen. At the end of the day, brothers and sisters, i-realize na hindi po pala ganun kalawak ang kanyang pananampalataya. We cannot boast, mga magulang kapatid. Kaya the moment na sinabi niya yun, what happened? God healed yung kanyang anak. Amen. At first time siguro or second time natin makita na sabi ng Panginoon na huwag ka nang babalik magpakailanman, spirito ng pipi at bingi. Meaning ang Diyos, kapag nakita niya yung honesty natin, nakita niya yung honest hearts, mga magulang kapatid, na talaga pong totally, yung ating pong faith ay kay Lord. Amen. Ang Panginoon ay babaguhin niya yung noon, yung kahapon mo, yung ngayon, at yung bukas. Amen.
at hindi ka po niya pababayaan, isiseal po ng ating Diyos, mga magulang kapatid. Amen. Yung mga principalities na yan, hindi na babalik sa ating mga buhay. Amen. At naging tagumpay po yung pong paglapit ng kanyang ama. Amen. Initially, it was a doubt, and it was transformed into faith. Amen. Amen po ba? Again, when he was there, he was standing in front of his son na patay. Na hindi na huminga. Brothers and sisters, and all of the sudden, sabi ng Bible, lahat ng mga tao ay parating. Amen. Yung mga crowd, yung mga ususero sa ating mga buhay, yung mga laging binabantayan, yung every steps ng ating mga failure. Isn't it? May mga taong ganyan. They are watching our steps every day and every night. They are trying to, nagiging masya sila kung tayo po ay nasasaktan. Amen. Sila po yung nagpe-persecute sa atin. Tinitignan kanila kung ano po ang nagiging progress ng iyong buhay. Amen. Full of crowds. Amen. Kaya po, nung nandun yung ama, it's time for him to stand. Ikaw ba ay mayayanig sa crowd na nakapalibot sa iyo o dun sa faith na namatay na muling ibabangon ng ating Diyos? Amen. And I praise God, Jesus Christ, held this boy, and eventually, siya po ay binangon at siya po ay nabuhay. Amen. And nowhere, hindi na natin makikita what happened to that child. But I praise God, yung faith ay nag-transform, doubt nag-transform ng faith. Amen. You see, church, brothers and sisters, ipokrito ang tao na hindi po nagkaroon ng doubt. Lahat tayo nagkakaroon ng doubt. Like, kanina nga, ang aking may bahay, nagkakaroon po ng problema, dahil nadidelay yung contract namin, yung contract ko. Amen. So, January 16, kami uuwi. Kung wala akong kontrata, wala kaming tickets. Amen. Ang problema, nag-file ako ng passport ni Faith, visa. Sabi nila, susulat muna daw po ang daming mga sinasabi in which I will stand firm. Pag uwi ko, sabi ko nga sa akin, may bahay, itong ganito. Sabi ng aking may bahay, hindi naman ako kinakabahan. Siyempre, hindi niya nakikita. Naririnig lang niya. Di ba? Naririnig lang niya yung kinukwento ko. Pero yung pressure na nandoon sa administration, sa headquarters, hindi niya nafe-feel. In which, of course, baka hindi rin mo. Right? So again, brothers and sisters, we have to stand firm. Amen. Dumarating tayo sa point ng ating buhay na nagkakaroon tayo na at least, doubt. Amen. Let's talk about Thomas. Thomas, he was with Jesus Christ for 3.5 years. Thomas was with Jesus Christ. He saw wonders and miracles. Amen. And one day, he was absent. Lahat ng mahilig mag-absent sa gawin, sabing, praise the Lord. Nag-doubt kung sasabihin o hindi. Nag-absent siya. And our Lord Jesus Christ came. Amen. Sa ganitong gawain. Yung presence ng Panginoon nandun. And then all of the sudden, after a few days, si Thomas dumating. And they told him, Thomas, we saw our Messiah, our Lord, our Master. Come on, son. Unless, ayun, di ba, doubting Thomas. Unless, namawakan ko ang butas sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwalang siya. Come on, Thomas. Witness kami. Should I say, 120:1? To see is to believe. Right? Yan po sa atin Di ba? Yan yung attitude ng bawat tao in which it is normally embedded sa bawat puso ng tao, yung doubt. Kaya what happened, mga magulang kapatid? When Thomas was there, the Lord God, Jesus Christ came. Peace be upon him. At wala nang padalos-dalos, linapitan ng Panginoon. Sino? Yung doubting Thomas. Hindi narinig ng Panginoon ba? Nung sinabi niya, unless na hindi umawakan, kaagad kinuha ng Panginoon ang kanyang kamay. At pinahawak niya ang kanyang butas at ang kanyang tagiliran. The doubt
na nandoon na naka-embed kay Thomas eventually transform into faith. Anong sabi niya? You are my Lord and my God! You see, church, ang doubt, it can lead you to worship the Lord. Amen. Kaya nga, kung nag-absent muli si Thomas, hindi niya nabanggit sa kanyang labi that He is the Lord and God na nag-manifest sa flesh. Amen. Ay, sarap palang mag-absent. Huwag naman po natin gawin yan. Dahil ang sabi ng Panginoon, mas mapalad ang mga tao hindi pa nakakakita, pero naniniwala. Sino yung mga mapalad? Hindi si Thomas. Sino mapalad? Ako, ikaw, tayong lahat. Imagine, di pa natin nakikita ang Panginoon, but we believe Him. Amen. What a mighty God! Sino nakakita kay Christ dito? Ako, sa panaginip ko lang nakita ang Panginoon. Hindi ko pa siya nakita mukhaan. Nakita ko lang siya nakaside. It was a wonderful panaginip po, somewhere 2008, kung hindi ako nagkakamali. And I was crying that time. I was, dinala ko ang Panginoon sa isang yungib, sa isang kuweba. At isa pong monster na kinakalaban ko. Ang laki niya. And then, nung napatumba ko po yung monster na yon, nakita ko Panginoon. Siya yun eh. Dahil he was wearing majestic white, At yung pong kanyang daliri, ginano lang po niya dun sa wall. At nagipong pintuan. At pumasok po siya doon. At nakita ko, doon sa pintuan, pagpasok ko, nandun po sa Hades, nandun yung mga nagsisigawan sa impyerno. Amen. Kaya nga sabi ko, totoo po ang impyerno, mga magkakapatid. Pinakita po ni Lord na ang daming nagsasuffer, and that's the time na nagiging peak, yung spiritual life ko na it's time na maglingkod ako sa Panginoon o pabanjing-banjing pa ako sa buhay ko. It's time to pick, yung peak ng real, ng spiritual life. And I was really praying that time, umiyak ako. Tinawagan ko si na pastor, sabi ko, ito po yung strange dream. Nakita ko si Lord sa side, nakaside. I know, sabi niya, may message na binibigay ang Panginoon. Amen. And church, during that time, nandun ako sa time na nagdadoubt ako, do I need to fulfill this ministry? Tutulungan ko ba si pastor? O magdodoktor na lang ako? Wala akong future? Di po ba? Dumarating yung doubt, mga magkakapatid. But again, yung doubt, i-transform po natin yan ng faith. Amen. I know, mga ulat kapatid, there are certain people right now, nandun tayo sa situation na doubtful situation. Amen. But don't lose hope, mga magkakapatid. Yung doubt na yan po ay nandoon in between ng failure and victory. Amen. Wala naman po sigurong mali pag minsan nagdududa tayo sa kapwa-tao, isn't it? Pero sa Diyos, wag po tayong magduda. Amen. Minsan nandun yung gut, yung I will use the word gut feeling, parang wala akong tiwala yata dito sa taong ito. Which, sabi nga sa Jeremiah chapter 17, wag angal daw po ang tao na magtiwala sa tao na may hangganan ng buhay. Amen. In which, of course, that's already, binibigyan tayo ng idea ng Panginoon. But sa ating Diyos, mga magkakapatid, wala pong dapat mag-alinlangan. Huwag po tayong mag-alinlangan. If you know that you are doing the right thing, the right move para sa ating Panginoon, then it's up to you, mga magkakapatid. You have to move forward or you might move backward. But if I were you, brothers and sisters, turn your doubts into miracles. Turn your doubts into wonders and miracles ng ating Panginoon. Amen. Hindi man natin alam kung ano mangyayari, huwag kang magdududa. Hindi natin alam anong mangyayari bukas, huwag ka na magdududa, huwag kang mag-doubt. Amen. Dahil po ang Diyos ay nasa atin. Amen. Kaya nga po kapag nagkaroon ka ng doubt, mga magkakapatid, tayo po ay mapapahamak. How many times na kinukwento ko dito yung isang tao na naglalakbay sa isang mountain, di po ba, during the night time? Siguro yung iba sawang-sawa na, but I just want to clear, yung mga tao na nagkakaroon ng doubt, they are just controlling, themselves, hindi yung will ng Panginoon, kaya nadidelay yung kalooban ng Lord. What happened to that guy? He was traveling, dun sa mountain, at napakadilim, walang ilaw, and he slipped, siya po'y nadulas, and he held a wood, nandun siya, nakahawak, dun sa isang sanga ng kahoy.
And then, alam po niya, that's the end of his life. Amen. Kaya po, during that time, tinawag niya ang Panginoon. Sabi niya, Lord, tulungan mo ako. Hindi po ba? Lahat tayo nakakaranas ng ganyan. Pag minsan nakakahawak tayo ng isang bagay na hindi natin alam kung ano magiging outcome. But again, nung nakahawak siya doon, ano po, sumagot po ang Panginoon. With a audible voice, Anak, bitawan mo ang iyong kamay. What, Lord? Hindi po yan ang hinihingi ko sa'yo. Hinihingi ko, tulungan mo ako, Lord. Hindi ba pag minsan, humingi tayo ng solusyon. Pag binibigay yung solusyon na mahirap gawin, yun po ang ayaw natin. But God told us already kung ano po ang kanyang nais. Amen. And then, eventually, he was still holding his hand. Ano po, during that night. Ano po, 2 hours, 3 hours, nandun siya. Hindi niya alam ang gagawin niya. Lord, please, tulungan mo ako. Again, he heard his audible voice. Anak, bitawan mo. Lord, paano ko bibitawan mo? Mamatay ako. And then, hindi na sumagot ang Lord. Naririnig na niya ang tilawak ng mga manok. Hindi na. Nararamdaman niya may dugo na dumadaloy. Hindi na niya po mahawakan. Hindi na niya kaya. Wala na siyang lakas. Ang sabi niya, okay, Lord, if it is your will, of course, it's God's will. Let your will be done. Binitawan niya. Ano yung pagbitaw niya? Ang babaw lang pala. Ang babaw lang pala. Sino nag-delay? Yung doubt. Faithless person. Kaya kapag meron tayong pinangahawakan ng mga bagay, relasyon man yan, kapangyarihan man yan, kayamanan man yan, profession man yan, if God will tell you, surrender mo sa akin. So if you're in doubt, i-delay mo lang kalooban ng Panginoon. How many of us trying to delay everything? Dapat maganda na yung buhay ng bawat isa, lalo-lalo na yung buhay pamilya. Sabi ng Panginoon, bitawan mo. On mo na siya. Set free mo na siya. Lord, hindi, gwapo, Lord. Mas gwapo yung asawa mo. Lord, mas mabango siya. Hindi mo sinapresito ang asawa. See, there are certain things na nagkakaroon tayo ng doubt in which dinidelay natin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Hindi ang Panginoon ang nagdidelay kung bakit hanggang ngayon. Mag-reflect po tayo sa ating mga sarili. There are certain things na gusto ng Panginoon na i-give up natin ang mga bagay na yan. But we're still contemplating, we're still doubting kung anong magiging buhay natin bukas. Lord, kasi mawawalan na ako ng supply. Kapag, huwag mong isipin, kapag binigay mo lahat sa ating Diyos, mga magkapatid, walang talo sa Diyos. So this guy, pinahirapan pa niya yung sarili niya. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo, ha? God is telling you something today, mga magkapatid. Kaya sa pakikipagbaka, gusto mong mayanig ang mundo, do it according sa kalooban ng Panginoon. Amen. And now, let's move sa second part ng ating pong pagbulay-bulayan. Ang bilis ng oras, ano? Alam ko, 9 o'clock lang yan. Amen. Let's open our Bible in the book of 1 Samuel. 1 Samuel chapter 14. Amen. Before I will read the text, mga magkapatid, I will just give you some brief summary about what happened in this scenario. You see, King Saul, mga magkapatid, he was anointed king by God. Though God did not allow him to be a king, but yung mga Israelites, they want a king, earthly king. Amen. Kaya binigay po si Saul. Saul, he was the first king of Israel. But the problem is, brothers and sisters, si King Saul ay meron po siyang pusong pride. Amen. Meron po siyang puso na hindi po siya nagtitiwala kay Lord. Amen. Yan po ang isang bagay na ayaw ni Lord.
Ayaw ni Lord ang mayabang. Ayaw ni Lord ang masyadong ambog. Ayaw ni Lord ang disobedient sa kanyang salita. Amen. So what happened, brothers and sisters? Ang mga Pilisteo, sila po ang kanilang mga mortal na kalaban. Sila, pamilya ni Goliath. Amen. Kaya these Philistines, mga magkakapatid, they were trying to kill them and destroy them and beat them into pieces para ma-wipe out ang mga chosen people during their time. And now, si King Saul, meron siyang anak, si Jonathan, na best friend po ni King David. Amen. So ngayon po, tingnan natin ang senaryo kung paano po nagkaroon ng doubt si Jonathan. But, yung doubt na yon, it was transformed into wonders and miracles ng ating Panginoon. Amen. Si Saul, mga kapatid, nagkaroon siya ng doubt. Ayaw niyang labanan ng mga Pilisteo. Takot na takot siya. Kaya nga po si David, bilang batang-bata si David, ang sabi niya, ako makikipaglaban kay Goliath. Yan po ay pinag-aralan natin for the past few weeks. Amen. Si Saul, siya po ay matingkad, siya ay matipuno, siya ay guwapo, siya po ay maskulado. But kapag labanan na, punong-puno siya ng doubt. Amen. But, brothers and sisters, meron siyang anak na ituturo ng ating Panginoon ngayon na yung kanyang doubt ay nag-transform into wonders and miracles. Tingnan po natin. In verse 4 ng 1 Samuel chapter 14. At sa pagitan ng mga daanan na pinagsikapan ni Jonathan na pagdaanan ng pulutong ng mga Pilisteo ay mayroong isang tila tukang bato sa isang dako at isang tilang tukang bato sa kabilang dako at ang pangalan ng isa ay Boses at ang pangalan niyaon isa ay Sene. Ang isang tila tuka ay pataas sa ilagan sa tapat ng Mikmas at ang isa ay sa timugan sa tapat ng Gaba. Meaning, brothers and sisters, ang anumang kalaban ay nandun po sa top. Amen. At si Jonathan, at meron po siyang kasama yung armor bearer niya, taga-dala lang ng kanyang armor, assistant, kumbaga, personal assistant, gusto nilang puntangan yung kampamento ng mga Pilisteo. So sila po ay nakatago doon sa mga bato. Amen. Tingnan po natin ngayon kung ano ang kanilang plano. Verse 6. At sinabi ni Jonathan sa bataan na tagatala ng kanyang sandata, meaning how many sword na meron sila? Isa. Amen. Isa lang po ang kanilang sword. Si Jonathan wala siyang sword. Yung kanyang armor bearer ay may dala-dala ng kanyang sword. Halika at tayo ay dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito. Sabi niya, halika, dumaan tayo doon. Ito lang yung ating way. Pero tingnan niyo po yung word na sinabi ni Jonathan, marahil ang Panginoon ay tutulong sa atin. Marahil, maybe. Imagine, he was doubtful. Amen. Nakita niya mga 20 Philistines na nandoon. Mga warrior, mga magkakapatid. So parang 1:10 ratio, 20. Or 2:20, or 1:10 ang ratio ng kanyang paglalaban. At isa lang po ang sword. Ngayon po, sabi ni Jonathan sa kanyang armor bearer, lusubin natin sila. Amen. Marahil, maybe. Imagine, lulusob ka, tapos alanganin ka. Sino dito yung laging sugod na sugod pero alanganin? Minsan, ganun po tayo, di ba? Iniisip natin, we are not capable, we're not fit to fight. Amen. Sugod ka ng sugod, pero hindi mo alam yung kakayahan mo. So si Jonathan, mga magkapatid, sabi niya, lusubin natin. Marahil, maybe, ang Panginoon ay tutulong sa atin. Imagine, no? Sinabi niya pa yon. Baka, harinawa, maybe, diba? Sino po yung laging ginagamit yung mga words na ito sa buhay? Baka, subukan lang natin. Baka may mangyayari. Punta tayo doon. Utang tayo sa bangko. Baka pairamin tayo. Marahil. So these words, or this word, maybe, ay ginamit po ni Jonathan. Amen. Pero yung maybe na yun, dalawa ang patutunguhan. It might lead to failure, or it might to victory. Kasi nagbabakasakali ka lang eh. Hindi po ba? Walang kasiguraduhan sa sinasabi mo. But again, God is telling us something, sa Diyos ay may kasiguraduhan. May kasiguraduhan sa ating Diyos. Amen. So what happened?
Sapagkat hindi maliwanag sa Panginoon na magligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti. So nandun yung doubt. Amen, nandun yung doubt. Pero wala na po silang way out. Kailangan nilang labanan, ang mga Pilisteyong hindi tuling ito. Wala nang way out. So nagbakasakali po si Jonathan. Sabi niya, marahil tutulungan tayo ng Diyos. Another doubtful words that came to from his mouth. Amen. Then, what happened? In verse 7, at sinabi sa kanya ng tagadala niya sa sandata. Tingnan naman po, yung tagadala ng sandata. Gawin mo ang buong nasa loob mo. Lumiko ka, narito, ako'y sumasayo ayon sa nasa loob mo. Nasa loob mo. Imagine. Yung armor bearer niya, sabi niya, kung saan ka, doon po ako. Yung armor bearer niya, naniniwala kay Jonathan. Supporter lang siya. Hindi siya yung actor. Anong tawag doon? Supporting actor lang siya. Pero sabi niya, saan po kayo liliko? Nandun ako. Imagine. Kasi may nakikita yung armor bearer kay Jonathan. Yung faith. Pero si Jonathan mismo ay nagda-doubt. Buti na lang yung pastor ninyo, hindi nagda-doubt pagkagaling ng anak natin. No? Nakita po natin yung leadership. At the back of his mind, si Jonathan, nandun yung pag-aalinlangan. Pero yung armor bearer, nandun yung kasiguraduhan. I hope the church, ganun. And every member of the church, maniniwala sa Diyos na tinuturo ni Pastor Marvin, ni Pastor Esting, ni Pastora Lucy, ni Pastor Chris. Kung yung pastor ninyo, papatay-patay. Takot. Ano nangyayari? So yung words na marahil, brothers and sisters, hindi naging hadlang dun sa armor bearer na hindi siya susukot at hindi kasama. Of course, follow the leader, of course. Yung leader mo, takot. Siyempre, mandun yung takot mo, di po ba? Kasi ganyan ang nangyari kay Saul. Si Saul, he was a king, pero mahina ang kanyang loob. Pero si Jonathan, kahit ginawa o sinabi niya yung marahil, but he was determined that God will help them. Amen. Nang magkagayo, sinabi ni Jonathan, narito, tayo'y dumaan sa mga lalaking yaon at tayo'y pakikilala sa kanila. Imagine, he was a man of courage. Nandun pa rin yung marahil sa kanyang mind. Pero sabi niya, pakikilala tayo, punta tayo doon. Next line, verse 9. Kung kanilang sabihin ganito sa atin, so, ito po yung deal. Kayo'y maghintay hanggang sa kami ay dumating sa inyo, ay maghihintay nga tayo sa ating dako, hindi natin awin sila. Ngunit, kung kanilang sabihin ganito, ahunin ninyo kami, aawon nga tayo sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay. Can I repeat that? Ang sabi niya, let's make a deal. Kapag nakita natin sila, nakita nila tayo, sinabing, hintayin nyo kami dyan, that means, stand still tayo. Pero kapag sinabi nilang awuin, o lusubin, o papatayin, or should I say, i-attack nila, atakin natin. Ngayon, tignan po natin yung salita na binitawan ng Bible. Sapagkat ibinigay sila ng Panginoon. What is ibinigay? Is it past? Is it present? Or is it future? So nakita na niya na ibinigay. Hindi naman siyang ibibigay Ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay at ito ang magiging tanda sa atin. Imagine, sinabi niya, pag yun ang nangyari, ibinigay na nila sa atin. Meaning, kinlay mo na that you will win this war. Kung kailan English, brother siya, doon pumakapak. Meaning, it's a past tense. Nandun na yung kasiguraduhan. Umingi na siya ng sign Kapag ang mga to
ahunin nila tayo, that means, ibinigay na ni Lord sa ating mga kamay. Imagine, dalawa lang sila at isang sword against ilan? 20 mighty warriors ng mga Philistine. So what happened? Verse 11. At kapwa nga sila nagpakilala sa pulutong ng mga Pilisteo. At sinabi ng mga Pilisteo, narito ang mga Hebreo na lumalabas sa mga hukay na kanilang pinagtaguan. Nung nakita nila yung dalawa, they thought, marami sila! At sumagot ang mga lalaki sa pulutong kay Jonathan at sa kanyang tagapagdala ng sandata at sinabi, ahuin ninyo kami at pagpapakitaan namin kayo ng isang bagay. So sila po ay nag-amok. At sinabi ni Jonathan sa kanyang tagadala ng sandata, umaon ka, nakasunod ko. Sapagkat, again, ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel. Wala pang labanan eh. Imagine, he was doubtful. Sinabi niya, marahil, baka tutulong ang Panginoon. But, when God showed him yung signs, when God showed him the way, when God showed him the right thing, anong sabi niya? Ibinigay na nila sa ating mga kamay ang mga Pilisteyong ito. Kaya nga, mga magulang kapatid, nakikita mo pa lang ang problema. If your doubt, mag-turn ito ng faith, makikita mo na ikaw ay mananagumpay. Walang doubt. What made him realize, mga magulang kapatid? Kasi po, nakipagpisa siya sa Panginoon. Kinausap niya si Lord. Ito yung sign na gagawin ng Panginoon. Kaya nga kapag tayo may problema ngayon, yung doubt mo, makikita mo na talaga pong nandun na, subsub na tayo, nag-aalinlangan na tayo sa situation. Make sure yung doubt na yon, kapag yan ay naging faith, nakikita mo pa lang ang problema mo, sinasabi mo na, tapos na ang problema ko. Walang pag-Noche Buena yung mga pamilya ko sa Pilipinas. Kapapagpasak ko. May kinakain naman sila sa araw-araw. Extra lang naman yun eh. Di pumunta sila sa kapitbahay. Mahirap ba yun? Invited kayo. Bumawi ka na lang sa birthday mo. Diba? Mami, Daddy, lungkot-lungkot. Wala kami mga bagong t-shirt, yung mga kapitbahay. Anak, maraming extra sa Yolanda. Dapat po, huwag tayong maligalig sa mga pressure ng mga tao na sinasabi. So, pag naligalig ka, Brother Gary, may extra ka ba dyan? Yan na naman eh. Di ba, naliligalig ka? Meron naman tayong extra eh. Hindi naman po yung kailangan. Amen. Para magpayabangan tayo sa ating Panginoong bayan. Huwag ka magpa-pressure. Wala. Huwag nating yakapin yung hindi nating mayayakap. Amen. Huwag natin itali yung ating sariling kamay dahil lang po sa party-party, sa mga ganyang bagay. Magkasya po tayo. Amen. Mas marami pa po tayong dapat pang isipin. Ano po? Yung mga ganyang bagay, huwag pa tayong magpadisiba. So, ano nangyari? At sumagot ang mga lalaki sa pulutong kay Jonathan at sa kanyang tagadala ng sandata at sinabi, ahuhin niyo kami at pagpapakitain namin kayo ng isang bagay. At sinabi ni Jonathan sa kanyang tagadala ng sandata, umaon ka, nakasunod ko, sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel. Imagine, isang sword lang, ha? Isang sword. Lulusob siya, isang sword. Next verse 14, 15. At eto na, gumapang si Jonathan ng kanyang mga kamay at ng kanyang mga paa at ang kanyang tagadala ng sandata ay kasunod niya. At sila'y nangabuhal sa harap ni... At ang mga tayo'y pinagpapatay ng kanyang tagapagdala ng sandata na kasunod niya. At yaon ang unang pagpatay na ginawa ni... Imagine, inexperience si Jonathan.
First fight niya. Kaya pala nag-alinlangan. Neophytes. Rookie. First time. Awal Mara. Una na niyang paglalaban. Si Jonathan ang kanyang tagadala ng sandata sa may 20 lalaki sa may pagitan ng kalahating akre ng lupa. 20 people against 2. Yung isa, tagadala lang ng armor. Imagine. So yung pong marahil na sinabi niya kanina, dinala niya sa pagapang-gapang, pagulong-gulong. And yet, ano po nangyari? Hindi nagtatapos dyan. Imagine, 20. Para lang siyang nag-show, ano? Pagka gano'n niya, lahat. Patay. Tapos yung armor bearer niya. Sabi ni Jonathan, hindi ako may gawa yan. Nakapikit ako habang ginagawa ko yan. Dahil ang kapangyarihan na sumasa akin ay ang Diyos. Ang doubt, it was turned into faith. Believing the unseen. Hindi mo nakikita pero nangyayari. So, nag-i-imagine lang siya. Pagkakita niya, lahat nabuwal. Paano nangyari yun? Because of faith and because of God. You see, huwag kang maiya kahit gumagapang ka na lang. Kahit gumagapang ka na lang, huwag kang mahiya. If that is the will of God, huwag kang mahiya. Kung kaya yan na gumagapang sa buhay na ito, mga magmong kapatid, don't mind those people around you. Ang Diyos ang magtataas sa'yo. Gumagapang tayo sa kahirapan, gumagapang tayo sa mga bagay-bagay, huwag kang mahiya. Kahit anak ka ng hari, huwag! Those doubts, yan ang magpapasubsub sa'yo upang ikaw ay magiging victorious. At hindi lang po yan, package deal. Verse 15. At nagkaroon ng panginginig sa kampamento, sa parang at saan? Sa buong bayan. Nanginig. Shaken because of your faith. Because of your faith. Ang pulutong at ang mga mananamsam ay nagsipanginig din. Lumindol. Sa gayon nagkaroon ng totoong malaking See, yung mga bagay na nagiging doubtful sa ating mga buhay, come on, gawin mo silang miracle. Wonders and miracles ng ating Diyos. Imposible man sa iyong paningin, walang imposible sa Diyos. Sasabihin man ng Panginoon na pinakamahirap na gawin mo, na gumapang ka, magsubsob ka, hindi naman ikaw ang makikipagbaka. The battle is the Lord's. Amen. Ang pakikipagbaka ay hindi sa'yo. Sa ating Diyos ang pakikipagbaka. Amen. Pero ang gawin lang po natin, maging honest po tayo. At huwag po tayong padadahig sa mundo. Huwag tayong magpadisip. Yes, mahirap ang battle sa buhay na ito. And yet, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. May mga tao na tumitingin sa steps mo. I'm telling you, kayong mga elders, tayong mga pastors, may mga armor bearer na nakatingin sa atin. Kung may ginagawa kang lihim na hindi kalooban ng Panginoon, ikaw ay mahahayag. Mahawa ka sa mga armor bearer mo. Kaaya-haya. Hindi na po tayo mga bata. Huwag na tayo makipaglaro sa mundo ito. We're mature. Ano man ang gawin natin,
gawin natin para kay Lord. Mahalin natin ang ating mga mahal sa buhay, mahalin natin ang ating mga asawa, mahalin natin ang ating mga pamilya. Huwag natin hayaan na may makakita sa atin na kabutisunan. Because yung mga armor bearer natin, they are ready to fight because of your faith. Amen. Kaya nawa, huwag po tayong pabuhan. The devil is like a roaring lion. Ngayon, habang sinasabi ko to, marami na pong tinitirang mga elders, even mga pastors sa church na ito. But we have to do the right thing. Yes, like Jonathan, first time po niya, he had doubts. But, yung doubt na yon, yan po ang nagpusid sa kanya para maging victorious ang kanilang task. And that's how God, mahal na mahal niya ang mga tao nag-obey ng kanyang command. Kahit na pinakamahirap na gawin po natin. Kasi mapalad ang taong nagpapakumbaba dahil itinataas ng Diyos. At ayon ng Diyos ang mga mayayabang, yan po ay binabagsak ng Diyos. Amen. There's no such thing, brothers and sisters, na okay, it's part of life, ganun na lamang, hindi po. Hindi. Dapat determined po tayo. Dahil ang doubt na yan po ang magpapatulak sa atin sa labas ng church. Don't blame your church kung walang nangyayari sa inyong buhay. How many years na ako dito sa church, walang nagbabago sa buhay ko? Hindi po church ang may problema. Hindi ang pastor nyo ang may problema. Tingnan mo yung sarili mo sa salamin. Tingnan mo, maybe your faith mo, hindi man butil ng mustasa. It's time for us na ma-realize, mga magulang kapatid, na ang Diyos ay hindi nagbabago, ang kapangyarihan ng Diyos ay fixed. Tayo, ang sinabihan ng Panginoon, that you can move mountains kung hindi ka mag-aalinlangan sa iyong puso. Ngayon, let's go back. Balikan mo yung mountains mo. Amen. Sa buhay mo. Hindi po ito literal. Baka pupunta kayo sa Araya at Sister Josie. Araya, tumalis ka dito. Hindi po ganyan. Those problems na ating pong hinaharapan, go back. Go back. Harapin niyo sila. Harapin niyo. Huwag kang matakot. Huwag kang magkaroon ng doubt. Ha? Hindi sinasagot ng Panginoon itong problema ko eh. Harapin mo. Without a doubt. And turn your doubt into wonders and miracles. Amen. Tayo po tumayo. Sa Friday, hindi na po doubt ang topic. Pastor Marvin will give us a wonderful message before he will leave. See, kanina nagda-doubt ka kung sasama ka eh. Mag-a-attend sa church. But now, since you heard the Word of God, diba? May pakinabang. In faith, dapat po tumataas yung level. Kaya kung may pinaghahawakan ka pa rin hanggang ngayon, sinabi ng Panginoon, let go and let God. Ano ang sasabihin mo ngayon? Come on, church. God is talking to you right now. Kung i-request ng Panginoon sa iyo ngayon, na nakikita niya na nahihirapan ka na nakahawak ka pa rin, at ayaw mong bitawan, and God will tell you right now, let go. Let go. Right now, sino dito? Huwag mo tingnan yung katabi mo. Let's just close our eyes, church. Close your eyes. Sino dito ngayon ang dumaranas ng mga bagay sa kanilang buhay na hanggang ngayon ay may doubt pa rin kung i-give up nila o hindi? Just raise your hands. Amen. Praise the Lord. Amen. 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 God loves the heart. The honest hearts. Amen. Wala na po ba? Come on, God is talking to you. Yes, 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 brother. Thank you. Yes, thank you, sister. Thank you. Thank you.
Lord God Jesus, nakikita mo ang kalamang kamay. Now you can bring down your hands. Salamat. Salamat, Lord. And if God will tell you right now, if you're not in doubt, let go and let God. Are you going to surrender everything to God? Kayo na nagtaas ng kamay. Amen. Ang sarap magpuri kay Lord kapag kilala mo si Lord. You see, yung anak ko, si Samuel, pag sinabi ng stranger sa kanya na lumundag, never siyang lulundag. Kasi hindi niya kilala. At nandun yung doubt sa kanya na baka hindi siya makukuha. But my little Samuel, kapag sinabi ko sa kanya yung jump, anak, 2 kamay, pipikit pa yan at lulundag without any fear. Why? Because He knows me. He was with me. And He knows that I will never leave Him nor forsake Him. What more kay Lord, church? What more kay Lord? If you don't know Him, then wala kang trust. Wala kang tiwala. You're still in doubt. But if you have a wonderful, intimate relationship kay Lord Jesus Christ, church, ano man ang hilingin ng Panginoon sa iyo right now, na I know na nakikita ka niya nahihirapan, nakikita niya yung inahawakan mo, nasusugatan ka na every day and every night. You're hurting. You're bleeding inside. Come on, church. Let go and let God. Walang doubt. Give it to the Master. Let go. Let go. I know you're bleeding inside. Pero tinapos na ng Panginoon yan sa krus ng Kalbaryo. It is finished. If you love more than anything else, church, you have to demonstrate. You have to do the right thing. You have to live the right way of life according sa kanyang kalooban. Come on, church. Hindi aksidente ng doubt na ito for 2 consecutive service. Because ito ang kailangan ng church ngayon. Yes, Lord. Ito ang kailangan namin ngayon. Opo, Panginoon. Ito ang kailangan natin, church. That those doubts will be transformed into faith. Mga wonders and miracles ng ating Panginoon. We're moving forward, church. We're moving forward, not backward. We're moving forward. We're moving forward. We're moving forward. Hindi na tayo mga bata. Hindi na tayo mga immature. We've been here for the past 15 years. 15 long years. And it's time for us to move, brothers and sisters. Amen. Lord God Jesus, let's bow our heads and pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, Amang Diyos, for giving us your words, Lord. Makapangyarihan po yung salita. It's like a two-edged sword, O Lord. Masakit, but it brings healing, Panginoon Lord. Yes, Lord God, punuin mo ang kakulangan ng aming mga pananampalataya. Amen. Yes, God. Renew a right spirit within us, Lord. Any doubts, Panginoon Lord, na amin pong makikita, may encounter sa aming mga buhay,
Lord, nawa gamitin po namin ito ng opportunity to prove that every doubts, Panginoon Lord, will bring us victory. Na kami mananagumpay. Every doubts, O Lord, na ipapakita ni Satan sa amin, Lord God Jesus. It's a great opportunity para ma-prove namin na Ikaw, Panginoon Lord, can transform those doubts into victory, into miracles, into faith. And we claim it, O Lord God Jesus. We praise you, Lord. We glorify your name, Lord God Jesus. We thank you. Salamat, Panginoon, Lord God Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.